Focus ngayon ng Department of Public Works and Highways ang paggawa ng solusyon upang matugunan ang bumigay sa Napigatan Bridge sa bayan ng Alcala, Cagayan. Personal na nagtungo sa bumigay na tulay si DPWH Secretary Vince Dizon kahapon, ika-8 ng Oktubre, upang inspeksyonin at i-assess ang kasalukuyang kalagayan ng Pigatan Bridge. Sa kanyang pagbisita at pagkikipag-ugnayan sa DPWH Cagayan Valley kay Cagayan Governor Edgar Aglipay at Mayor Tin Antonio, kanilang itinalakay ang mga solusyon na gagawin upang matugunan ang problema ng mga residente at mga biyahero, partikular na ang mga magsasaka. Anya, isa sa hakbang ng kanilang gagawin ay ang pagtatayo ng detour bridge sa lalong madaling panahon upang hindi na kailangan pang umikot ng mga biyahero sa alternative routes na may layong 80 kilometers sa pagbibiyahe ng mga produkto ng mga magsasaka. Isa ito sa critical na kinakaharap ng mga biyahero dahil masyadong malayo ang kanilang ikutin. Sinabi nito na within 2 months o less than 2 months ay may tatayo na ang detour bridge sa lugar kung saan magagamit na sila ng disaster fund para sa konstruksyon nito. Dagdag pa ni Dizon, isa pa sa kanilang gagawin ay ang pakikipag-ugnayan sa Port Irene na siyang major port sa Cagayan upang maging isa sa mga mode of transportation ng mga produkto patungo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Aatasan rin nila ang mga LGU sa buong rehiyon, katuwang ang DPWH, na bisitahin ang lahat ng tulay upang i-assess ang sitwasyon, maglagay ng traffic management upang mabantayan ng maigi ang mga dumaan at masiguro na sumusunod sa load limit ang bawat tulay. Labas ako ng memorandum nung nangyari ito. After nangyari ito nung Lunes ng hapon, nag-release ako ng memo instructing lahat ng taga-DPWH from region to district na makipag-coordinate na sa mga LGUs at mga probinsya para number 1, i-assess lahat ng mga bridge. At number 2, maglagay ng mga measures tulad ng traffic management. Kamukha nito. Ang nangyari dito is, since walang nagmamanage ng traffic, walang nagbabantay, sabay-sabay dumaan yung 4 na truck. Number 2, ang pinaka-critical natin problema ngayon, yung layo ng detour. Para sa mga truck ngayon, dagdag 80 kilometros ang dagdag. So you can just imagine yung epekto nun sa cost ng logistics nitong mga essential goods na ito, lalo na yung pagkain. So kailangan magkaroon tayo ng alternative na way to transport the goods. Pakaganda ng suggestion ni Gov, yung Port Irene na yung major port dito, kakausapin na ni Gov, kakausapin na rin natin. Tinawagan ko na si Secretary Banoy Lopez ng DOTR para magkakaroon tayo ng mga barges na magdadala mula Port Irene papuntang Central Luzon, papuntang Metro Manila. Para hindi na kailangan mag-truck. Kasi kailangan natin ngayon, lalo na harvest season, mabilis natin at meron tayong alternative way na matransport yung mga goods. Finally, ikatlo, kailangan tayong magsimula ng magtayo ng detour bridge. Kausap ko si RD dito, within 2 months or hopefully even less than 2 months, maximum 2 months, nakatayo na yung detour bridge natin dito. Magmobilize na tayo ng emergency at disaster funds. Kasi kahit na hindi ito natural disaster, man-made disaster naman ito na kailangan talaga nating bilisan. Nagbigay na ako ng go signal kay RD na magkaroon na ng emergency na procurement para masimulan na agad, and hopefully 2 months maximum or even less, RD, matayo na ito. Pero more than that, yung 4 pang critical bridges, ang sinabi ko kay RD, tayuan na rin ng detour bridge yun ngayon pa lang. Unahan na natin kasi hindi ako magtataka kung yung sitwasyon ng bridge na to, yun din ang sitwasyon nung 4 pang critical bridges natin dito sa Cagayan. So yun ang 3 gagawin natin starting now. Hopefully, if we are successful with this at magandang model to, ito na rin ang gagawin nating model kasi hindi ako magtataka kung itong sitwasyon, itong bridge dito sa Alcala ngayon, ito din ang sitwasyon ng maraming mga bridges natin all over the country. No? Clearly, there was a violation here kasi overloaded yan. Ngayon, we will assess it muna, pero yung assessment, yung kung sino ang later on na yun, mas importante para sa amin yung makahanap tayo ng solusyon ngayon. Yun ang kabilin-bilinan ni President. Ayon kay Dizon, pananagutin nila ang dapat panagutin, subalit sa ngayon ay mas dapat unahin ang kapakanan ng mga mamamayan at magsasaka, lalo na ngayong panahon ng anihan. IFM News.